Marahil kung nasa kalagayan tayo ni Jesus, sasama ang ating loob. Totoo yun eh. Pwedeng sumama ang loob eh. Maganda na yung intention mo, maganda na yung motibo mo. Dapat nga, pumalakpak sila, magpasalamat sapagkat lumalaya, napapalayas ni Jesus yung mga demonyong sumasabi at nagpapahirap sa isang tao. Eh kung ikaw yon, pwedeng sumama ang loob mo kasi mabuti yun eh. Nakakatulong ka na pero pinagbibintangan ka pa, di ba? Sa halip na pasalamatan sa ginawang pagpapalaya sa demonyo, pinaratangan pa siya ng ilan, nakakampi ni Beelzebul. Masakit talaga yun, yung paratangan ka. Alam mo naman yung iyong ginagawa, mabuti. Ang layunin mo, makakatulong ka. Si Jesus, ganun eh. Pagkatapos, pagbibintangan ka, yung demonyong pinapalayas mo, ibinibintang na yung kapangyarihan mo, galing din sa kanila. Ano yung laro? Ano yan, naglalaro lang. Sino ba ang matutuwa sa gayong kawalang katwiran? No nga naman, di ba? Hindi ka matutuwa doon. Ngunit, bilang tunay na mahusay na guro, handa si Jesus na umunawa sa kanilang pag-iisip. Matiyagan niyang itinutuwid ang baluktot nilang pangangatwiran at nagbabala sa posibleng maganap kapag sila'y hindi magbabagong loob. Tama, si Jesus ang maamong guro. Di ba? Mag-aral kayo sa akin, lumapit kayo sa akin sapagkat magaan ang pamatok na ipapapasan ko sa inyo. Tingnan po ninyo. Inuunawa at iniintindi ni Jesus yung mga tao na baluktot yung kanilang pangangatwiran, baluktot yung kanilang mga nalalaman, yung kanilang iniisip, pero sinasabi ng ating pagninilay, bilang tunay na mahusay na guro ang ating Panginoong Jesus, handa si Jesus na unawain ang kanilang pag-iisip. Matiyagan niyang itinutuwid ang baluktot nilang pangangatwiran. Napakatiyaga ng ating Panginoon, magpapagpasensya eh. Kung sa iba-iba yan, dahil sa kanyang kapangyarihan, pwede na silang lupigin eh. Pwede na silang parusahan, di ba? So, inuunawa na Jesus yung kanilang mga baluktot na pangangatwiran, baluktot na mga pag-iisip, matiyagang itinutuwid ng ating Panginoon yung kanilang mga pangangatwiran, at hindi lang yon, meron siyang babala sa posibleng maganap kapag sila hindi magbabagong loob. O, di ba? Mayroon pong magaganap na hindi maganda kapag hindi sila nagbalik loob. Habang nagsisikap tayong makasunod sa yapak ni Jesus, mahalagang maging matalas din ang ating mga pandama sa pagkilati sa mga kabutihang ginagawa ng maraming tao. Siguro, magandang tularan yung ugali ng ating Panginoon, yung matyaga niyang pagtuturo, yung kanyang pagpapasensya, yung kanyang pag-unawa, na unti-unti itinutuwid yung kanilang mga isipan, yung kanilang pangangatwiran, yung kanilang paniniwala. So tayo man, maaaring may dumating na mga panahon na oposisyon kontra sa atin, laban sa atin, nasa atin eh, kung gagayahin natin ang ating Panginoon, kung tayo ay gagaya na siya'y unawain, patawarin, turuan ng mahinahon, magandang tularan ng ating Panginoon. Kaya lang, siyempre, tayo kasi tao, limitado, wala naman tayo kapangyarihan eh. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, bibigyan tayo ng pagpapasensya, di ba?